Guys, eto na yung review natin sa Redmi 12T Pro. Alam ko marami nag-aabang sa inyo dahil ang presyo lang nito ngayon is nasa 12,999 at naka MediaTek Dimensity 8200. Sobrang lakas nito dahil yung nakuha nating Antutu score is close to 900,000 points. At eto na kaya yung babasag sa competition at kumusta yung thermals nito at performance pagdating sa gaming. Lahat yan pag-uusapan natin pati camera at anong pinagkaiba ng X4 GT dito sa Redmi 12T Pro. At bago ang lahat, pasalamatan muna natin yung sponsor ng video ito, ang Spanish Bread. Meron tong 171 calories. Kung maka-12 ka nito sa isang araw, solve na yung katawan mo. At alam nyo ba kung saan bansa galing ang Spanish Bread? Syempre nasa pangalan na, edi Pilipinas. Hindi talaga, Pilipinas lang nanggaling talaga yung Spanish bread, hindi sa Spain. Nangiram lang sila ng technique na pagluluto ng ganitong Spanish bread, kaya tinawag siyang Spanish bread. So, yun yung tawag doon. Well, anyway, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko at gusto nyo makatikim ng Spanish bread na to, pakipindot na lang yung subscribe button at bell icon para sa mga ganitong reviews, unboxing, tips and tricks at katarantaduhan at pagkain sa channel na to. So, like, comment, tsaka subscribe lang. So, magumpisa muna tayo sa performance ng phone na to. Nakakuha nga tayo ng Antutu score ng 870,000 points na close nga sa 900,000 at malakas-lakas na yun syempre. Tapos sa throttling test nito, nakita nyo nasa average score tayo ng 300,000 plus. So malakas-lakas na siya at hindi siya uminit o namula dyan. So okay na okay ito sa thermals. Pero basehan lang naman yan. Ito talaga yung actual na performance niya pagdating sa gaming. So tinest natin to sa League of Legends Wild Rift. Ang frame rate na nakuha natin dito sinagad natin sa 120. Sa graphics naman is nasa high na. So sa paglalaro ko dito okay na okay siya. Nasa 110 to 120 FPS. Sagad na sagad talaga. As in maganda yung playing ko dito. Tinapos natin yung games dyan. Siguro mga 15 minutes yun. Ganyan pa rin yung natatanggap natin na FPS dito sa games na to. At napaka-smooth talaga. Nagulat talaga ako na nakakuha ako ng 120 talaga dito. Pero nung patapos yung games tapos may mga clash na nangyayari doon, medyo umiinit yung phone at naramdaman ko talaga. Parang nag-dip lang siya ng 80 to 100 FPS which is okay pa rin. Birang nangyari talaga yun o isang beses lang nangyari talaga yun o dalawang beses mga ganun. Okay na okay yung performance dito sa League of Legends Wild Rift. So after 15 minutes of playing dito, ang nakuha nating temperature is nasa 44 degrees Celsius which is mainit-init nga. Pero normal yan kasi nakakuha tayo ng 120 FPS. Ano pang asahan yung temperature para dun, diba? Pero kung ayaw nyo makareceive ng mga ganyan temperature, ilagay lang natin sa medium settings. So okay na okay pa rin tong laro na to. Dito naman sa Modern Warship, ang settings naman natin dito is puro ultra na. Tapos yung FPS niya is nilagay natin sa 144. Kasi yung phone na to, yung refresh rate niya is 144 nga, diba? Sa paglalaro ko naman dito, medyo bago para sa akin to kasi ni-request nyo to, diba? At nag-enjoy naman ako sa laro na to. Ang ganda ng graphics na pinapakita niya, yung tubig talagang parang totoo. At nakaka-intense talagang laruin tong games na to. Sobrang ganda talaga. Pero yung FPS na nakikita ko dito, hindi siya masyadong stable sa 120. Minsan pumapalo siya ng mga 124 pero lagi siyang nasa 60. So naglalaro siya sa 60 to 124, dun siya naglalaro. Depende yata kung saan ka nakakarating at depende yata sa mga kalaban to. Pero hindi naman siya nagdidip na mas mababa sa 60 FPS which is okay na okay pa din. At sa mga naghahanap ng kakaibang games dyan, sobrang recommended ko to kung kaya ng phone nyo. As in talagang may enjoy nyo yung paglalaro dito. So pagkatapos ng isang laro ko dito, ang nakuha nating temperature is nasa 43 degrees Celsius which is okay pa rin para sa akin. Pagdating naman sa Mir 4, nasa highest settings tayo dito. Dito parang nahihirapan yung GPU niya. So sa first minute na paglalaro ko, nakakuha ako ng highest na 44 FPS. Tapos bandang mid, bumaba yung FPS nito ng 30 to 38 na lang at medyo naramdaman ko yung pag-init ng phone na to. Then dire-diretso pa rin ako sa paglalaro kung di ako nagkakamali, mga 15 minutes ko ninaro to. Tapos nung bandang nasa 14 minutes to 15 minutes na, bumaba yung FPS niya nasa 28 to 30 FPS which is hindi talaga maganda yung pinapakita niyang FPS, talaga nag-frame drop siya. Pero sa paglalaro ko naman dito, kung hindi mo talaga titignan yung number na yan na bumababa, playable naman siya. Kumbaga parang napakaselan ko lang sa laro na to. Kasi sa ibang sa Snapdragon Gen 2, talagang hindi niya kinakaya sa high settings which is dito nasa high settings tayo pero kinakaya niya. Yun nga lang bumaba yung frame niya habang katagalan. Pero para
sa akin playable siya, pero yung nakuha nating temperature dito is mataas talaga, kaya gagamitan natin ng phone cooler to habang naglalaro tayo sa Mir 4. Ang nakuha natin is nasa 45 degrees Celsius, which is mainit-init to. At sa mga pag-test ng mga games na ganito, as in talagang pahirapan to. Yun nga lang sa downloading talagang nahihirapan na ako. At wala akong ginagamit na electric fan dito o aircon kasi hindi naman naka-aircon talaga yung studio ko. Electric fan lang na maliit. Hindi ko talaga siya binubuksan para makita natin yung actual temperature. At sobrang pawisan talaga ako. Pawisan yung singit ko dito habang naglalaro ako. At minsan talaga na nakakapagod talaga. Pero masaya ako na binabahagi sa inyo yung actual na temperature tsaka FPS. Mas madali para sa akin yun kaysa magsinungaling ako sa inyo. Gusto ko talaga na actual talaga yung makita natin at makikita nyo para kung makabili man kayo ng phone na to, sakto yung review natin. So ang gusto ko lang naman dito is mag-subscribe lang kayo tapos hit yung bell icon. Kung nakasubscribe ka naman, okay lang din na i-consider mo na pa-share na rin tong video to. Well anyway, dito naman sa Farlight 84, ang graphics natin dito is nasa extreme na. Tapos yung frame rate natin is extreme din. Dito naman hindi stable na nasa 120 lang tayo. May mga phone kasi na tinest ko na nasa 120, 110 mga ganun. So dito nasa 60 to 120 FPS dun siya naglalaro, as in paikot-ikot siya dun. Pero hindi ko siya consider as frame drops talaga kasi hindi naman talaga siya nagpa-frame drops. Pag nag-frame drop siya 230, yun talaga yung masabi ko na frame drops. Pero dito sa paglalaro ko naman, okay na okay siya. Kinukonsider ko na rin na maayos naman yung nakikita ko dito sa mata ko. Pero madalas lang siya na nasa 60 FPS at playable siya. Masarap maglaro dito sa Farlight 84. At least nakakuha pa rin tayo ng 120 kahit paminsan-minsan, diba? Pero lagi siyang nasa 60 FPS. So sa paglalaro ko dito ng isang games, pumalo na siya ng 44 degrees Celsius, which is mainit siya. Gusto ko lang din malaman nyo, every time na nag-test ako dito ng mga games, pinapalamig ko muna bago ako pumunta ng isang game para sakto yung temperature na makuha natin dito. At naisip ko din na i-test to sa emulator. Tinest natin to sa PPSPP. Dito naman sa game na God of War, nasa 60 FPS siya. Medyo may dip minsan, mga 50 lang. Pero hindi naman siya laging nasa 50. Lagi siyang nasa 59, 58, 60 FPS. Mga ganun siya naglalaro. At masarap maglaro dito ng emulator, lalong-lalo na sa God of War. Then syempre, iba-iba kasi yung mga games na mga emulator na to. Tinest din natin to sa Tekken. Okay din siya kasi 60 FPS din yung nakikita ko dito. At napaka-smooth niya. Wala akong masabi dito sa emulator pagdating dito sa phone na to. So sa mga magte-test ng mga emulator pagdating sa Redmi Note 12T Pro, okay na okay yung emulator. Wala kayong magiging problema. Hindi ko na-test sa mga ibang games ng emulator kasi medyo mahirap talaga mag-download ng mga ganito. Minsan nagkakamali pa ako ng mga pag-download ng mga games na yon kasi may mga ads, so kung ano-ano pang mga APK na di-download kung mga ganun. So dito nahirapan talaga ako, kaya dalawa lang itinest ko, yung God of War tsaka Tekken. Pero para sa akin, kayang-kaya naman siguro ng ibang games to. Depende nila kung ano makuha yung frame per seconds dito. So dito naman sa Call of Duty Mobile, ang graphics natin is nasa low tayo, pero pwede nating ilagay sa high yan. Tapos yung frame rate natin is nasa ultra. Kaya ako nilagay sa ultra tapos nakalow yung graphics para makita natin yung tamang FPS nito. So smooth to sa 89.9 o 90 FPS habang naglalaro ako. At nasa VR modes pa rin tayo kasi requested nyo dapat i-test natin to sa VR modes talaga. Hindi sa ibang laro, dapat nasa VR modes tayo para accurate siya. So dito okay na okay siya, 90 FPS, which is ganyan talaga yung FPS na makukuha natin dito. Smooth na smooth. Sa PUBG Mobile naman, nilagay din natin sa smooth, tapos yung frame rate nito is nasa extreme. Sa paglalaro ko naman dito, nasa 59 to 60 FPS pa rin siya o 60 FPS mga ganun. Smooth siya dito, wala kang magiging problema as in kinakaya niya din yung PUBG Mobile. Then syempre yung mabigat na graphics na nilalaro natin, sobrang tagal mag-download nito, sobrang pagod ko talaga. Ang Genshin Impact, ang settings natin dito syempre nasa high settings at stable siya sa 60 FPS. Kung makikita nyo dyan kahit anong mga banggano nangyayari sa background niya, okay na okay pa rin yung laro na to. Kumbaga parang na-optimize yung 8200 pagdating sa mga Genshin Impact. At nagulat talaga ako na kayang-kaya. Wala kang magiging problema sa mga Genshin Impact, emulator, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, pati nga din sa Wild Rift, okay na okay siya kasi nakakuha tayo ng 120. So pagkatapos ng games ko dito sa Genshin Impact, ang nakuha natin dito is 44 degrees Celsius din. Which is para sa akin kasi yung mga settings na nilagay ko dito is nasa highest settings talaga. Kapag nga ilalagay natin yan sa mataas na FPS, may warning minsan yung mga games na yan na mag-iinit yung phone mo o kaya magdalag yung phone mo kapag nilagay natin sa highest settings.
mga ganun. So sa atin kasi sinagad talaga natin kung saan talaga kakayanin yung phone na to. Kaya okay lang na ilagay natin yan sa mga medium settings para hindi siya ganun kainit. Kung gusto nyo naman talaga na isagad yung graphics nito, gumamit din tayo talaga ng phone cooler. At talagang napatunayan natin na effective talaga yung mga phone cooler na ginagamit natin o ni-review natin dito sa channel na to. So sa performance ng phone na to, panalong panalo, wala kang magiging problema. Ilagay lang natin sa medium settings para hindi siya masyadong maginit. At sa halagang 12,999 o 13,000, saka makakahanap nito na parang flagship level yung performance niya. Speaking of flagship performance, ang ganda ng haptic pala nito. So kapag may mga settings kayong may nakitang ganyan sa MIUI nyo, sa mga cellphone nyo, Xiaomi tsaka Poco, ibig sabihin maganda yung haptic. So MIUI haptic yata yung tawag dyan, as in damang-dama mo talaga. Sobrang smooth, hindi siya garalgal o parang lagari yung haptic. Dito as in talagang flagship level. Uulitin ko, flagship level talaga yung haptic nito. Sobrang ganda. Ito muna yung box niya. Meron tayong puti dito. May nakalagay dyan na Redmi Note 12T Pro. Tapos meron tayong Type-C cable syempre. At SIM ejector pin, jelly case. At 67 watts na fast charger. As in talagang fast talaga to. So sa 20 minutes ko na pag-charge dito, nakakuha na agad ako ng 43%. Then sa 30 minutes naman, nakakuha tayo ng 59%. At medyo tinignan ko rin yung temperature nito sa 30 minutes, nakakuha tayo ng 39.6 degrees Celsius, which is okay lang naman. At na full charge na yung phone na to sa 1 hour and 3 minutes and 17 seconds. So yun yung eksaktong charging time niya. Ang battery naman nito is nasa 5,080 mAh capacity ng battery. At tumatagal naman to kahit isang araw o kalahati, pwede siya. Depende sa panggamit nyo. Kung gaming naman, hindi naman tatagal talaga ng isang araw yun. Pero social media, konting games, okay na okay siya. Tatagal naman siya ng isang araw. Okay, bago natin pag-usapan yung display tsaka yung camera at yung mga ibang bagay pa sa phone na to, ito yung dapat nyo malaman dito sa Redmi Note 12T Pro. China ROM to, hindi siya global o hindi tayo magkakaroon ng global dito. At may mga Bluetooth kayong mapapansin na talagang marami yan, pero pwede nyo yan install. Madali talaga yan install yan. Click mo lang tapos uninstall mo na. Para na siyang global pagkatapos mong yan-install yung mga Bluetooth na yan. As in talagang napakadali lang. At napakadali lang lagyan ng Play Store to So pumunta tayo sa GetApps. Actually meron na yan sa phone na yan, parang Play Store niya, parang ganun. So click mo yan tapos hanapin mo yung Google Play Store. Pag scroll down mo, makikita mo na yung Google Play Store mo. Parang nasa phone na talaga to at i-update mo lang. So pagka-update mo, open mo lang, lagay mo lang yung Gmail mo at pwede na tayo mag-download ng mga games na gusto natin. At isa pa, yung keyboard nito is Chinese character. Kapag may Play Store na rin tayo, mag-download tayo ng Google Keyboard at mawawala na yung mga Chinese character na yun. Basta i-activate lang natin yung Google Keyboard natin. Sa mga China RAM ngayon, napapansin ko na napakadali, parang global na rin siya kapag in-install mo yung mga Bluetooth niya. At ang maganda pa dito, mas marami siyang software updates kumpara natin sa mga global RAM. So nagulat talaga ako na napakadaling gamitin ng mga China RAM. Kung ikukumpara ko sa nakarang taon o year 2021, parang pahirapan yung mga China RAM minsan. Pero dito parang global na rin talaga siya at mas maganda pa sa global para sa akin. Nung binili ko tong phone na to, cash on delivery to yung seller na pinagbilihan ko dito, makakausap mo siya ng maayos. Tinanong ko din kung may warranty to. Sabi niya may 1-year warranty to. So tago lang natin yung mga resibo natin para kung sakaling may problema, at least mababalik nyo sa kanila o maayos nila. At isa pa, may kasama siyang free tempered glass. Hindi ko alam kung sa inyo kung bibigyan kayo. Pwede nyo rin i-ask yung seller nito kung may free na tempered glass siya. Kasi ako meron na dumating sa akin o meron siyang free. At kailangan nyo rin malaman to na pareho yung body nito sa Poco X4 GT. Pareho sila ng back panel, pareho sila ng size. Dun sa taas meron tayong headphone jack, isang speaker, tapos IR blaster, same sa Poco X4 GT. Then sa baba, pareho lang din sila ng SIM card tray, isang microphone, speaker, tsaka Type-C port. Then sa kabilang side, wala din. At sa kabilang side naman, power button, tsaka volume rocker. As in pareho sila. Pwede silang magpalit ng case. So kaya kung bibili kayo ng case, okay lang na bumili kayo ng case ng Poco X4 GT kasi pareho lang naman sila talaga ng body. Pwera lang sa bilog ng camera niya, may kalakihan ng konti yung Redmi Note 12T Pro compare natin sa Poco X4 GT. Pero yung kabuuan ng camera module, parehong-pareho din sa Poco X4 GT. Kaya yung case ng Poco X4 GT, kasyang-kasya sa Note 12T Pro. At mas malakas yung chipset ng Note 12T Pro compare sa X4 GT kasi yung CPU nito is nasa 3.1 GHz na. Then LPDDR5 na siya at UFS 3.1. So mabilis-bilis na yung storage nito. At last, maganda yung speaker nito kasi dual speaker siya at malakas-lakas talaga. So ito yung sample ng speaker niya. Fast, painful scars, in fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, back, don't
mask, grab reactions, jacked attack with every word and act with class as they hear me say I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're discreet now, get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now. Pagdating naman sa display, meron tayong IPS display with 144Hz na refresh rate. Tapos may HDR10 na rin to. Pero yung size ng screen niya medyo nalilitan kasi ako, nasa 6.6 inches lang. So yung mga phone na nasanay ako nasa 6.7 inches, mga ganun. Medyo nalilitan lang talaga ako dito sa phone na to. Ang screen to body ratio niya 85% lang siya. Pero yung resolution naman is mataas na rin kasi nasa 1080 na. Pero para sa akin maganda yung kulay na binibigay niya. Hindi siya katulad ng mga IPS display dati na pangit talaga. So dito okay na okay lang yung nakikita ko. Although sa Netflix, ang certifications lang nito is nasa L3 lang. Ang mapapanood lang natin sa Netflix is standard definition lang. So wala pa tayong HD sa Netflix. Pero sana sa updates masama na rin yung Netflix nito. Sa YouTube natin makikita yung kagandaan ng screen niya talaga o yung HDR10 na capable ng phone na to. Dahil makakapanood nga tayo ng HDR dito at 60 FPS at pwede nating ilagay yan sa 4K, 2K o 1080p. At sabi ko nga kanina medyo nalilitan ako kasi symmetrical naman yung bezel niya sa my side, pero dito sa baba o dun sa chin part niya medyo makapal siya kung ikukumpara ko sa mga ibang na test ko na 12,000 lang din, like yung Infinix Note 30 VIP tsaka yung Camon 20 Pro 5G. Actually mas maganda yung screen nun kumpara dito kasi AMOLED display na siya, pero sa performance mas lamang talaga tong phone na to. So yun yung isang cons ko dito na medyo maliit yung display pero panalong-panalo naman sa performance. Pagdating naman sa camera, meron tayong 64 megapixel na main camera, 8 megapixel na ultra wide, tapos 2 megapixel macro lang. At sa selfie naman, meron tayong 16 megapixel na front facing camera. Okay, sa camera saktong-sakto lang. Actually maganda naman. Yun nga lang sa nakikita ko hindi siya masyadong detalye. May mga part na maganda, may mga part na pangit. At hindi talaga siya consistent yung kulay. Minsan warm o kaya masyadong bluish yung color. Lalong-lalo na kung nagpo-portrait ako sa indoor. Kung mapapansin nyo dyan, okay naman yung portrait niya, pero may pagka-warm effect yung nakukuha ko. Then sa ibang photos naman pagdating sa indoor, nahirapan siyang kumuha ng tamang kulay o talagang nahirapan siya lalo na sa mga low light condition. Pero pagdating naman sa maliwanag o maganda talaga yung sikat ng araw, maganda rin yung lalabas na litrato na ibibigay niya. Yun nga lang talaga sa indoor shot, hindi ko nagugustuhan, medyo nahirapan siya. At sobrang hindi siya consistent. Sabi ko nga kanina may magandang details, may mga pangit na details, as in talagang hindi siya consistent. At ito yung nagustuhan ko naman dito, yung video niya. Dito bumawi yung Redmi Note 12T Pro sa video. Meron tong 4K at 30 FPS. Napaka-stable ng video niya kahit na maglalakad ka, okay na okay pa din, hindi siya masyadong maalog. As in talagang pwede mong pang-vlog to kasi nasa 4K at 30 FPS ka na. At kung maganda talaga yung subject mo o maganda yung liwanag, kung mapapansin nyo dyan, ang ganda ng pagkakulay blue niya, yung white tsaka yung green, as in talagang ang ganda. Wala akong masasabi dito sa video kahit na mag-panning ako, okay na okay pa rin siya. Hindi rin siya malikot sa panning. Kinumpara nga natin dito yung Poco X4 GT, kahit na may 4K at 30 FPS yung Poco X4 GT, mas maganda pa rin yung kulay o stabilization ng Redmi Note 12T Pro. So sa video, panalong-panalo to, wala kang magiging problema, stable siya. At isa pa hindi ko nasabi kanina, then sa selfie camera, okay naman siya kung tamang liwanag lang, pero nagkukulang talaga ako ng kulay dito pagdating sa selfie camera niya. Hindi ako masyadong satisfied, pero 'di ba, pwede na kaysa wala. Hindi naman talaga ginawa to as camera phone, parang ginawa to as gaming phone talaga sa halagang 12,999. Sa video naman okay lang din, medyo patay yung kulay, hindi ko nagustuhan yung kulay kahit nasa 1080p at 60 fps tayo. So sablay sa akin yung selfie camera nito pati dito sa video at medyo magalaw siya. At isa pa hindi ko nasabi kanina, meron tong IP53 dash tsaka splash resistant. So kahit wisik-wisik o medyo mabasa ng ulan, okay na okay pa rin siya kasi may protection siyang ganun. At ito naman yung medyo cons ko sa phone na to. Meron tong 270Hz na sampling rate lang, which is nagkukulang ako sana ginawa nilang 480 mga ganun, pero nandito na to 270 lang, which is okay lang din naman kasi mabilis naman yung processor nito, yung chipset niya. Then yung screen nga niya is medyo malit-lit lang din, medyo nanidibago ako, at para sa akin lang naman yun. Kung sa inyo saktong-sakto yung screen nito na 6.6, walang
walang problema doon. Kumbaga parang sinabi ko lang kung anong naging cons ko dito sa phone na to. Then yung nits brightness nito, hindi siya pwede sa mga delivery mine dahil hindi siya pwede sa arawan. Kasi yung nits brightness nito is nasa 650 lang. So medyo madilim yun sa arawan at mahirapan kayo kung gagamitin nyo itong panglalamove o kaya sa Grab. So yun yung isang cons ko dito. Sa camera naman, sa mga photos hindi siya consistent pero panalong panalo sa video. At wala tong expandable na storage, dual SIM card lang siya. So kung cons din sa inyo yun, cons din sa akin. So sa protection naman ng screen niya, hindi ko rin alam. Pero sa Poco X4 GT, ang protection is the Gorilla Glass 5 na. So dito hindi ko pa alam, pero sure naman ako na may protection to. At last, yung mga Bluetooth nga ng phone na to, as in talagang marami. Pero isa-isayin lang natin na install, okay nitong phone na to. At last ng cons ko dito, fingerprint magnet siya. Although maganda naman sana yung back panel, may pagka-carbon fiber siya, pero plastic lang to. At madali talaga siyang dikitan ng mga smudges. At makintab siya, pero madali siyang magasgas. So kapag pupunasan nyo to, dapat fiber cloth yung gamitin nyo o yung parang sa salamin, ganun yung papunas nyo. Kung pupunasan nyo ng iba, baka magasgas siya. Sobrang selan talaga niya. Parang katulad siya ng Poco F5, mga ganun yung back panel nito. As in, mastig naman talaga. Yun nga lang talaga, kapitin siya ng smudges. So I hope na lahat binahagi ko sa inyo at naintindihan nyo. At kung may kulang pa ako sa review nito, pwede kayong magtanong dyan. Sasagutin ko naman yan hanggat kaya ko. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit yung bell icon para makaabot naman tayo sa 100,000 subscriber this year. So sana mabot ko yun bilang tulong nyo. At marami pa akong review dito sa channel na to. Meron pa akong Povo 5 Pro. Tapos may mga parating din na phone na kailangan nating review sa channel. Baka mas mura yon at mas maganda. So abangan nyo yun at maging consistent tayo sa mga games na tinetest natin dito. So yun lang, maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, hit yung bell icon para sa mga ganitong reviews, unboxing at katarantaduhan sa channel na to. So once again, this is Paul. I came from the mud. There's